programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano nalaman yun? It's all your fault, Zoe! Ayan yung nagamit yung mga medical supplies yun, panlamang kinatak sa balahadya tapos... Tumawag nga itong si Moira dito kay Zoe at sinisisi ni Moira itong si Zoe kung bakit nakatakas itong si Don Pepe dahil ginamit daw ni Don Pepe itong mga equipment na dinala ni Carlos dito nga sa kanya at nagtaka itong si Moira na kung bakit nalaman ni Don Pepe ang mga ganong gamot at dito naman na sumagot itong si Zoe na wag na daw siyang sisihin, importante ay mahanap daw nila itong si Don Pepe. At dito naman nagbabanta itong si Moira kay Zoe na kapag hindi daw nila mahanap itong si Pepe at kung makapagsumbong ito kina RJ at Giselle, tiyak na magdudusa daw sila ni Moira sa kulungan. Tila kinabahan naman itong si Zoe nang sinabi ni Moira ang mga ganon. Kaya naman agad na binalikan ni Zoe sa kotse itong si Don Pepe at dito niya hindi inasahan na tama nga itong si Moira nakapagsumbong na nga itong si Don Pepe dito kina RJ at Giselle. Subalit ay hindi nga alam ni Zoe na kung narinig ba nila Giselle at RJ ang sinumbong dito ni Don Pepe na ang nagpakidnap daw sa kanya ay walang iba kundi itong si Moira at itong si Zoe. At dahil sa galit ni Zoe ay dito naman napilit na kinuha ni Zoe ang cellphone na hawak ni Don Pepe. At lumabas sa kotse itong si Don Pepe kaya napilitan naman itong si Zoe na habulin ito at sumagot itong si Don Pepe na wala daw siyang apo na traidor at hindi niya apo ito si Zoe dahil nag-iisa lamang ang anak ni RJ ay walang iba kundi itong ang si Annalyn. At dahil dito napilitan naman na maitulak ni Zoe sa bangin itong ang si Don Pepe at pagkatapos na gumulong-gulong itong si Don Pepe ay gulat naman na napasigaw itong si Zoe at hindi na niya alam ang kanyang gagawin kaya agad na kinuha ni Zoe itong kanyang cellphone at tumawag dito kay Carlos at umiiyak at nagtanong naman itong si Carlos na kung bakit napatawag at umiyak itong si Zoe at dito naman na inamin ni Zoe na hindi daw niya sinasadya na maitulak daw itong kanyang lolo Pepe sa bangin at baka nga natuluyan na ito. Nagulat itong si Carlos kaya nagtanong itong si Carlos kung nasaan daw itong si Zoe ngayon kaya agad naman na pinuntahan ni Carlos itong si Zoe at wala namang kaalam-alam itong si Carlos na nasundan pala ito ng mga pulis at dito na nga matiting tiklop itong si Zoe ng mga pulis lalo pa at nalaman agad ni Annalyn na natagpuan na itong kanyang lolo Pepe at nakapagsalita ito na ang tumulak nga daw sa kanya ay walang iba kundi itong si Zoe dahil ang nagpakidnap sa kanya ay walang iba kundi itong si Moira at kasabuat nito itong si Balahadya. Kaya agad naman din na nireport ni Annalyn dito kay RJ at Giselle ang nangyari kay Don Pepe nang matagpuan niya nga ito na nakasakay na nga dito nga sa ambulansya itong si Don Pepe at dalhin sa ospital. Kaya nag-aalala naman itong si Annalyn na kung baka mapaano daw itong kanyang lolo. Kaya nang malaman nila RJ at Giselle na natagpuan na nga ni Annalyn ng kanilang lolo, agad nagtungo ito at dito na nga nila napag-alaman na ang may pakana ng lahat sa nangyaring iyon ay walang iba kundi itong si Moira at Zoe at kasabwat din nila itong si Balahadya. At nakiusap naman at tagmamakawa itong si Zoe dito kay RJ na huwag siyang ipakulong. Subalit alam na ngayon ni RJ na hindi niya anak itong si Zoe kaya galit naman ang naramdaman ni RJ ngayon at kinakailangan na mabulok daw ito sa ospital itong si Zoe at Moira. Yan ang ating patuloy na abangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.